Hi, I'm Julie Calmita. And I'm Russell Bailon. So for today's presentation, we'll be sharing our reflection on the Netflix documentary, The Social Dilemma, directed by Jeff Orlowski. Okay, yan. So let's be honest, no? Most of us who use social media is lagi iniisip or parang may line na saglit lang ako, check ko lang notifications ko. Tapos hindi rin namamalayan na ilang reels or TikTok videos na pala yung napapanood natin. So ngayon, after watching The Social Dilemma, napaisip ako kung accident lang ba talaga yun or may dahilan kung bakit tayo nahihirapan huminto sa pag-scroll. Alam mo, napaisip din ako dyan. Kasi kung tutuusin, feeling natin tayo ang may control eh. Feeling natin tayo ang may control sa paggamit ng social media. Pero habang tumatagal ang documentary, unti-unti nitong ipinapakita na baka kabaligtaran pala ang nangyayari. Sa totoo lang. Kaya nga, ngayon, sa reflection presentation natin is magpo-focus din tayo kung paano ba ginagamit ng social media algorithms yung attention natin at behavior para kumita at bakit ito mahalagang pag-usapan sa information age. Alright, so from here, we'll walk through the documentary examples and share our references on why this issue matters. Yes. Okay. So, ayan. Okay, so isa sa mga nakakuha din ng attention na quote sa akin is itong sinabi na, if you're not paying for the product, then you are the product. What came to my mind was how social media can seem free on the surface but actually comes with a hidden cost. Kasi hindi lang siya catchy na quote eh. Kumbaga reminder din siya na sa bawat click, mga ikas seconds na ginugoogle natin online ay mahalaga. Na free does not always mean neutral. Kasi if a platform is to decide to keep us scrolling longer, then our time becomes part of what is being sold there. Oo, naalala ko rin yan eh. Nung una, akala ko social media addiction ang mainstream or main issue. Pero habang pinapanood ko, na-realize ko na ang resulta pala nito ay mas malalim. Mas malalim na resulta pa lang pala ito ng problema ng algorithms na dinidesensyo or dinidesign para mapanatili yung attention natin. Ganun. So now, let's move to our central ethical issue galing sa documentary, which is how do we personalize algorithms, data collection, the attention economy, and profit over well-being contribute to manipulation of users' decisions and behavior. Ang thoughts ko kasi dyan, kaya identify ethical issue natin yan, ay hindi lang data privacy. Privacy. Kasi kundi ang sistemang inuuna ang engagement at profit. Kaya, di naman kaya, sa parang kumbaga, determine. Kasi kapakanan ng users ang nakasalala eh. So, ang tanong doon, ethical issue pa ba yun? Oo, kaya interesting din talaga yung identified issue natin, no? So Mm. ngayon, para mas maging evident din kung napili natin yung ethical issue, meron tayong dalawang example from the documentary, no? Una dito is yung kung paano nagkaroon ng dependency sa social media si Ben. Kasi sa naalala ko sa movie, parang kung isipin mo, no, normal lang sa umpisa yung mga ginagawa niya. Pero pag like paminsan-minsan lang siya nag-check ng phone, ganun. Pero habang tumatagal kasi, napansin ko rin na parang unti-unti siyang, unti-unti na rin na-apekto yung notifications at recommendations ng oras niya, focus, pati yung relationship niya sa family. Mm. Minsan relate ako dyan kasi pero hindi naman ganun kalalang level. Kasi aminin ko, guilty rin naman ako may mga times na balak ko lang manood ng isang video pero tumadaan ng mga ilang oras. Gets ba, Julie? Diba? Totoo. Kahit naman Doon ako ko na, ganyan. pero na-realize ko rin na baka hindi lang pala simpleng kakulangan ng disiplina ang dahilan. Yan, totoo. Tama din yan naman isip-isip tayo. Kasi aside from that example, dito din papasok of how recommendation in algorithms promote increasingly extreme increasingly extreme content, di ba nga, nabanggit niyo sa film. Kasi habang mas marami kang pinapanood sa isang topic, mas lalo ko nabibigyan ng like ng dito, parang nakaparehong content hanggang sa maging na siya, sensational na yung mga nasa feed mo, extreme. Like parang, ayun nga, tulad ng sinabi ko kanina, pag isang type mo lang, may recommendations agad, kahit di mo ba tapos i-type. So parang nangyari is, nagiging stalker mo si algorithm. So like ngayon, connected to sa module 1 which is ethics in the information age. So bakit nga to nagma-matter sa information age? Kaya ang unang-una, ang algorithm natin ay akala natin harmless lang sila dahil nag-recommend lang sila ng mga content pero unti-unti nilang na-impluwensyahan at nakikita yung mga pinapaniwalaan mo as a person at magiging ano mo siya, magiging reaction natin, ganun. True. Kaya nga, second din kung bakit nagma-matter yung technology sa information age or I mean tong ethics dahil din sa data collection atong second din natin. Kasi nga, actually kasi wait lang, short ko lang. Kasi di ba mahilig ako manood ng movie? I mean, may manood ng mga video sa Google, mga TikTok kung natatakot ko na yung movie. So dito, nilagay ko yung source kay White 2025 na technology becomes an ethical concern when it is intentionally designed to influence human behavior. Na hindi lang pag-collect ng personal data yung nagbibigay ng kapangyarihan sa social media platforms. Kasi mas malaki din yung influence niya dahil kaya nilang hubugin yung information na paulit-ulit nila nakikita at pwede siyang makaapekto sa paraan ng ating like thinking tapos mga decisions. Sorry mo naman, te. May pa study ka pa sa may reference ka. Pero totoo. Pero sa akin naman, pangatlo is yung engagement-based platforms. Basically, ayon sa Swinburne University of Technology, akala mo may entry rin ako, Parang na university. hindi social media lang mismo ang problema. Ang issue ay ang business model na inuuna daw ang paggagamit ng engagement kaysa sa profit. Kasi kung ano daw ang pinakamagandang engagement, yun ang ginagamit nilang profit. Yung fourth is yung information overload. Kasi
Kaya nga di ba sinasabi nila na kapag daw nasa business field ka na or business na yung usapan is parang nawawala rin talaga yung ethical principles mo eh. Kasi Mhm. it can influence our beliefs and decisions. Kaya meron din dito source na about, connected din to about sa article ni Mansell 2021 na sabi nga is hindi rin naman dapat natin iniisip na walang control ang users. Na oo, wala kayong influence sa mga algorithms pero nasa atin din kasi users yung kakayahang mag-isip at pumili. Next slide So, tayo. ngayon, next slide yan. Proceed tayo sa application of ethical theories. Kasi grabe, no? I mean, kung habang pinapanood natin, or habang nanonood tayo ng documentary, napaisip din ako na hanggang saan ba dapat yung paghahangad ng profit kung naapektuhan yung users. Kaya dito papasok yung first ethical theory na utilitarianism na associated with Jeremy Bentham and John Stuart Mill na Mhm. the reflection is do the benefits outweigh the harms? Connected din ito sa Kant's categorical imperative. Sorry, medyo bulol. Kung ang users ay ginamit lang para sa engagement at profit, 'di ba? Ay Ito. nagiging means sila imbes na in at out, parang gano'n. Di sila tinatrato sa tao, 'di ba? Tapos sa right versus wrong, So next slide, guys. Bukod sa ethical theories, malaking tulong din talaga yung modules for virtual ethics natin na discuss na nakaraan lang. Kasi hindi lang yung tinatanong kung ano yung tamang gawin, kundi kung anong klaseng tao rin ba dapat tayo maging. So meron tayong 6 virtues dito na brainstorm. So first is yung prudence. So in application to social media, we should think critically before deleting or sharing information. so next naman ay for me second, temperance o self-control rather. Na-realize ko rin na habang ginagamit na hindi kailangan natin gamitan ng paano ba sabihin siya? Hindi naman kailangan gamitan, pero kailangan natin iwasan ang social media. Hindi naman gano'n ano, parang gets mo ba Julie, yung parang Parang kailangan, hindi na literally na kailangan iwasan yung social oo, media. oo, gano'n. Ang importante kasi is matutunan natin yung mag-set ng boundaries or limits natin 'pag gumagamit ng social media para makontrol natin yung sarili natin. So next naman is meron dito, combine ko na yung truthfulness and justice kasi parang connected din sila eh. Na mahalaga din silang dalawa kasi syempre para sa technology companies, no? So, ang last yung dalawa for responsibility at empathy, bilang tao or users, may choice din tayo kasi kung ano yung paniniwalaan natin, i-share natin at sinasabi natin online, yung mga pino-comment natin. Dapat lagi nating tandaan na real people or totoong tao yung nakakakita, nakakabasa ng mga pinaglalagay natin at pinagpo-post. Kaya kailangan natin maging responsable sa mga pino-post natin, maging empathic tayo sa mga actions natin na ginagawa online. Na, so after watching the social dilemma documentary talaga, we can say na, or I can say na di talaga dapat, or hindi siya sapat sabihin kasalanan ng social media lahat or lagi. Kasi as a whole, may responsibility din tayo bilang user sa mga choices na ginagawa natin online. As individual, um, first is dapat maging mindful tayo sa online habits natin. Dapat mag-think tayo critically and verify ng information bago maniwala or mag-share nito. And third is mag-practice tayo ng self-control and mag-set ng healthy screen time boundaries. Because tama nga naman. And lastly is we should remember that every click, share, and comment na ginagawa natin is a moral choice. For technology companies, dapat we should be transparent about how data is collected and used. Second is design ethical algorithms that promote well-being, not just engagement. Prioritize users' privacy, safety, and mental well-being over profit. And lastly, create platforms that empower informed and responsible digital citizenships. Yes, and that's all for our today's reflection presentation about the social dilemma